Pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan, ikinatuwa ng maraming bansa na kaalyado ng Estados Unidos, pero ikinabahala ng mga kalaban nito. Ang pang-47 Pangulo ng Amerika ay naghirang ng mga miyembro ng susunod na gabinete at halos lahat ay mga may galit sa China. Mayroon na sanksyon ng 2 beses, yung isa malupit na kritiko ng mga komunista, pati ang gagawing pinuno ng CIA ay isang China hook o kontra sa China. Walang duda aalma ang mga inchik at lalaban ng harapan sa Amerika. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na imbis na bulasin din ng mga inchik ang Estados Unidos katulad ng gawain ito sa Asia, tila nasisindak ito na parang asong nababahagang buntot. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang buong mundo ay naghihintay kung ano ang magaganap pag-upo ni Trump sa pagkapangulo ng Amerika. Hindi na ito nakapagtataka dahil maraming pinangako ang President-elect na aapekto sa lahat mula sa gera ng Ukraine at Russia, Israel at Iran at ang katayuan ng mga bansa sa South China Sea. Nagsimula ng maghirang ng mga miyembro ng gabinete ang uupong pangulo sa susunod na taon. Ang bago nitong direktor ng Central Intelligence Agency, ang bagong Foreign Minister, Secretary of State at ang National Security Advisor at marami pang iba. Mga posisyong may kinalaman sa pakikipagbaka ng Amerika sa ibang bansa, partikular na sa China. Ang mga sinabing ia-appoint sa gabinete ay may iba't ibang karanasan, mga batikan sa politika, pati sa militar. Pero mayroon silang common denominator. Lahat ay galit sa mga komunista. Una, ang magiging ambassador sa United Nations ay si Elise Stefanik. Noong nagkaroon ng pag-hack sa ilang cellphone linggo ng botohan, sinabi ng congresswoman sa kanyang press release bago matapos ang buwan ng Oktubre taong 2024, Communist China's blatant and malicious election interference against the leading candidate for President of the United States, President Donald J. Trump, is absolutely unacceptable. The Biden-Harris administration must immediately condemn this illegal action taken by Xi Jinping and hold the CCP accountable. Sa madaling sabi, garapalan daw at napakasama ng ginagawang pangingialam ng mga komunistang inchik laban sa kandidatura ni Trump. Dapat raw na kondemnahin ng administrasyon ang iligal na ginagawa ni Xi Jinping at panagutin ang CCP. Tapos ang uupong National Security Advisor ay si Mike Waltz, isang retired colonel na galit din sa China. Sa panayam ng Fox News, ito ang sabi ng kongresista. The Chinese Communist Party has unleashed the coronavirus on the world. They covered it up. Millions are dead. And now they are literally torturing and enslaving millions from their own populace, specifically the Uyghur Muslims, in concentration camps with forced labor, forced rape, forced sterilization. Biden's Secretary of State admitted this is genocide, agreed with his predecessor Mike Pompeo. How can we then reward? Malinaw sa pinahayag ng uupong National Security Advisor na ang paglaganap ng COVID-19 ay kasalanan ng China at inaakusahang kinukulong ang mga Muslim na Uyghur, mga paratang na walang pinagtunguhan noon. Pero ano kaya sa darating na administrasyon? A new report from the Joint
cybersecurity advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called Volt Typhoon. Bukod kay Mike Waltz at Elise Stefanik, isa pa sa mga tumutiligsa sa China ay ang gagawing pinuno ng Central Intelligence Agency o CIA. Sinabi ng The Economic Times na ang pipiliin ni Trump na mamumuno sa CIA ay ang hardliner laban sa China na si John Ratcliffe. Simula pa sa una ay kinikilala nitong kalaban ng mga komunista, lalo pa nang dumating ang COVID-19. Ang pahayag sa First Post ay naniniwala itong si Ratcliffe na nagsimula sa laboratorio ng China ang pandemic. Sinabi na noong nagkaroon ng isang congressional hearing hinggil sa pandemya, pinahayag ng dating kongresista na lab leak lamang ang paliwanag sa paglaganap ng COVID-19 na may basihan sa agham at common sense. Bukod dyan, sinabi nito sa isang op-ed noong taong 2020 na China ang pangunahing peligro sa national security ng Estados Unidos. At ang huli, balak ni Trump na gawing foreign minister ng Amerika ay ang senador na si Marco Rubio. Ilang beses itong na-sanction ng China at pinagbawalang bumiyahe sa mainland dahil sa mga sinabi nitong nakasisira sa reputasyon ng mga komunista. Katulad ng ibinalita sa South China Morning Post na ipagpapatibay pa ng China hawk na si Marco Rubio ang mahigpit na posisyon nito hinggil sa Hong Kong. Bukod dyan, maingay din ang senador sa kanyang pagsuporta sa Taiwan at sa issue ng ethnic cleansing sa probinsya ng Xinjiang. Tapos ayon sa Microsoft Threat Analysis Center, nahinak ng mga inchik ang opisina nito noong taong 2020. Ilan lamang ito sa magkakaposisyon sa darating na administrasyon. Gayunpaman, marami sa Pilipinas na nagsasabi na walang takot na lalabanan ng mga inchik ang pamunuan ni Trump. Sa panayam ng Al Arabiya, heto ang sabi ng matapang na tagapagsalita ng China na si Victor Gao, kilala bilang isang magaling manakot. Because we firmly convinced that better relations between China and the United States is not only possible, but is inevitable. Both China and the United States need to deal with each other with respect and absolutely avoid any deterioration of the relations leading in the direction of confrontation or even war. And any problems between us, huge number of them, very serious problems, need to be dealt with in peace and full respect and diplomacy. Maririnig na hindi banta o pananakot ang pahayag ng Wolf Warrior sa magiging gabinete. Kumpiyansa daw siya na magkakaroon ng kapayapaan ang dalawang bansa. Anyari, anong aral ang mapupulot dito? Kung matatandaan, ito ring si Victor Gao ang matapang na sumuporta na pababagsakin ng eroplano ni Pelosi kung bibisita sa Taiwan. Buong loob din itong nagbanta na magkakaroon ng Armageddon sa Australia kung sasali sa gulo ng Taiwan. At walang takot itong nagbabala sa mga taga-Europa hinggil sa kalakalan. Pero ngayon, puro mga kontra sa China ang binubuong gabinete na mukhang may matinding balak. Mukhang lumambot ang pahayag ng mabokang Wolf Warrior. Kapayapaan na lang daw at huwag gera. Kumbaga sa asong palatahol, kung hindi ka tatakbo, bahag pala ang buntot. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.